Hello guys! Welcome to our New Year adventure! We are here at Cafarelas Vineyard. Yun nga guys, kumati na naman ang paa ng layas na pare. At narito po tayo sa Cafarelas upang tayo ay magkaroon ng tinatawag natin na grapes picking. Sabi po dito, pick your own. At alam nyo ba, eat all you can. At habang namimitas ka, ang kumain ka lang ng kumain, at ang babayaran mo lang, syempre, yung dadalhin mo doon sa cashier. At syempre, bawal ang magsayang. Kaya eto nga po, masayang-masaya tayo sapagkat for the first time, magche-cherry picking tayo. Kasama natin si Kuya Alfred at ang kanyang asawa, si Ate Hazel, at kanyang pinamagmamasdan. Sabi ko, Don Alfredo, show us your hacienda. Your vineyard, kita nyo naman, medyo hilaw pa yung iba. Pero sabi po nung may-ari, wag daw dyan kami pumitas, doon daw kami sa dulo dahil manghilaw pa. At sigurado ang matamis ay doon. Kaya nga sabi ko dyan, a little sacrifice ang kinakailangan. If you want the sweetest of all in life, you have to make a little sacrifice. At ito na nga po, si Doña Hazel. Siya po ang aking kasama. At ang grapes po ha, 7 kilo. $7 ang isang kilo. At yan na nga po, naglalakad-lakad na ako. At ang ini-explain ko na nga po dyan, kami ay pupunta doon sa malayo para doon kami mamitas sapagkat sabi na doon daw ang matamis. Kita nyo naman, oh, bilog na ang mukha ko. Ay talaga namang itong katabaang ito ay dahil lamang sa Pasko. Pero babalik-balik tayo dyan. Ito na nga po, nagsimula na kami. At syempre, kapag ka na may ganyan, di mawala ang Tikman natin video. kung matamis. Hindi na ako bibili pag nabusog. Pwede nga. Ba, matamis? Sabi ko sa'yo, matamis. Ay wari ko ay kung susumahin ang aking nakain ay mahigit 1 kilo. Kaya naman na, ayan na nga po, tumo, pinipitas-pitas pa. Pero alam nyo pa ba, ang maganda dito, ito ay natural. Talagang, ano ba tawag doon kapag ka natural siya? Basta, ayun. Organic yun, naalala ko na, organic. Kita nyo naman, no? Oh, sige, pili ka lamang dyan. Ayan. Ako'y napaluhod din kasi siyempre, alam nyo ga po, itong mga puno ng ubas, ito yung mga matatanda na, matatagal na ho yan. At kapag ka nagkakaroon ng winter, namamatay lamang po yung mga dahon, tapos pagka tutubo na lamang ulit sila. Kaya nga, yan po ay sinasabi, unless you have to die para mamunga ka ng sagana. Yan ang sinasabi sa Biblia. You need to die para mamunga ng masagana. Kita nyo naman, saganang-sagana ang bunga. Talagang tuwang-tuwa pa ako din. Sino ka namang hindi? Sa atin namang Pilipinas, digay bihira naman ang may garning mga ubas. Kung may ubas man, ilang piraso pa lang ipinipitas na. Dito, ito ang aking first encounter sa ganitong karaming ubas na hitik ng bunga. Ayan, sabi ko nga ho din ay naku po, naging pasas na. Kita nyo, talagang hindi maipagkakailan ang pasas ay nanggaling sa tinuyong ubas. Ayan, sabi ko. Pero alam nyo ga po, ang kinakatuwa ko din sa pamimitas na ay tatanggalin ko muna yung mga bulok-bulok sapagkat sasabihin ko ay para hindi nakasama sa timbang. Kaya sabi ko, pumitas muna tayo at kainin natin ng kainin. Ayan, kita nyo naman, ay talaga namang bundat ang tiyan dahil lamang din At kaya ako hindi na nakapag-diet dahil sa ubas na ay ingat-ingat at siguradong tataas ang sugar. May nag-comment nga sa akin, Father, 8 hanggang 10 piraso ng ubas lamang ang dapat nyong kainin. Ay wari ko hindi lamang 8 ang aking nakain. Sabi ko nga kanina, baka may 1 kilo na ang nakain ko din At alam nyo ga po, bakit ako na-excite din Nung isang araw pa, ako'y niyayaya na magkaroon naman kami ng cherry picking. Naubusan naman ng cherry. At close na daw. Hindi na nagpapa-cherry picking. Sabi ni Ate Hazel, meron pa daw dito na grapes picking. Dito na lang, kita nyo ga, kaganda na kita nyo Yan na nga po, ang amin nakuha. Yan ang sinasabi sa hula. Sabi ni Ate Hazel, mga 10 kilos lamang ating kukunin, Father. Ay wari ko'y lampas rin ng 10 kilos. Ayan na. Pero hindi pa rin po kami mapakali at kami pipitas pa ng magaganda-ganda. Ayan, ganyang kalawak. Ito po isang bahagi pa lamang ng vineyard. Sa mga naghahanap ng ano ba ang itsura ng vineyard, ito po
ang Australian Vineyard. Ayan, amin na pong tinitingnan kung sapat na ba ito. Alam nyo gapo, ari naman kinuhang mga ari ipamamaskot, ipamimigay din lamang ni Ate Hazel sa kanyang mga dabarkad, sa kanyang mga kamosang, sa mga babae ng Jerusalem. At syempre sa mga kaibigan natin dyan sa Albany. Sabi nga ni Ate Hazel, pumick up ka rin, Father. Pumitas ka rin ng para sa inyo sa kumbento. Sabi ko, kami na may dadalwa-dalwa. Hindi na namin mauubos. Tama na ang isang bungkos para sa aming dalawa. So guys, pag ako hindi nyo na ako nakikita nagmimisa, nagpo-picker na ako dito, change career. Pero syempre, joke lang naman po yon. At natutuwa lamang po ako. Sabi ko nga ho din, dahil wala naman ako masyado pang ginagawa din sa Australia, makapag-join na nga lamang sa mga Filipino sa kanilang pagpo-fruit picker. Sabi ko nga sa mga nagtatrabaho sa tawag doon sa Katayan, sabi ko makapagtrabaho na lang kaya diyan yung taga-tatak. Taga-tatak man lamang. Anyway, ito nga po, bukod sa kanilang mga ubas, meron din po ditong tinatawag na fig tree. Kita nyo naman, nung isang video ko, kung inyong napanood, ipinakita ko sa inyo kung masarap nga ba ang fig tree. At naalala nyo ba ang sinasabi sa Bible? Guys, this ito, is explain ko sa inyo. Kaya pala sabi ni Jesus noon kay Bartholomew, I saw you under the fig tree. Kasi nga, pwede palang magtago sa ilalim ng fig tree. Naalala ko noon, sabi ng aming teacher noon sa Bible, maraming mga dahilan kung bakit ka nasa sa ilalim ng fig tree. Nagpapahinga, nag-aaral, dito mo ikinakanlong ang iyong mga alagang hayop, and some other So ayun guys, reasons. sana may napulot kayo kahit kaunting lesson sa ating vlog na ito. Kahit medyo tawa lamang tayong tawa dito, medyo we would like din naman kahit papaano may kaunting information. Kaya muli, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to like and share our vlog. Thank you!